Sa isang silid ospital kung saan nagtitipon ang mga pinakamahusay na doktor sa buong mundo, isang 20 taong gulang na dalaga ang kinailangang harapin ang matitinding panlalait gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang prinsesang United Arab Emirates ang kaisa-isang tagapagmanang trono ay nasentensyahang hindi na makalalakad habang buhay matapos ang isang malagim na aksidente. Sumuko na ang modernong medisina. Ngunit ang dalagang ito na narito lamang para kumitang pamparal ay may hawa na isang lihim na minana niya mula sa kanyang yumaong lola. Isang lihim na maring lumihana himala o isang lihim na maaring maktula sa kanya sa pinakamadilim na kabiguan. Ang kuwento ngang kanyang makamay na may potensyal na baguhin ang kapalaran ng isang buong kaharian ay magsisimula na ngayon. Ano naman ang alam ngang isang nursing assistant mula sa Pilipinas pagamot sa prinsesa palabasin? Yan ngayon din sigaw ngang doktor mula sa Britanya, si Dr. Henry. Ang silid ospital ay biglang naging isang magulong eksena. Mahal na prinsesa, magpakatatag po kayo, ang nga iyak ngam nga tagapagsilbi ay umaling-awngaw hanggang sa pasilyo. Patuloy na bumabagsak ang blood pressure, hindi rin stable ang tibok ngang puso sa gitna ngang nga nag-aalalang tining nga medical staff, maririnig ang nakabibinging tunong ngang mamonitor. Nakahiga sa kama ay walang iba kundi si Sheikha Fatima nga United Arab Emirates. Siya ay nasa edad na 23 pa lamang. Isang linggo nang nakalipas ng siya ay dumanas ng isang kalunos-lunos na aksidente sa isang international equestrian competition. Ngunit ang problema ay hindi lamang simpleng pagkahulog. Sa kanyang pagbaksak, naipit ang kanyang bukong-bukong sa isang bakal, nabakot na tuluyang dumurok sa mga ugat at nerbiyos nito. Bago natin simulan ang kwentong ito, nais ko munang maghatid ng isang magandang salaysay para sa inyo ngayon. Bago magpatuloy, mari po bang pindutin muna ninyo ang like button? Nasaan po kayo ngayon at ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ito, naguhugas? Ba kayo ngang pinga nasa loop ngang bus papuntang trabaho o nakahiga sa komportableng posisyon? Ang inyong komento ay malaking tulong at inspirasyon para sa amin. Ngayon, sabay-sabay nating pasukin ang mundo ngang kamanghamanghang kwentong ito. Nang mabalitaan ng sultan, ang amangang prinsesa ang nangyari, agad niyang ipinatawag ang mga pinakatanyak na doktor sa buong mundo. Ang personal na manggagamot ng British Royal Family, ang pinakamataas na autoridad sa neurosurgery mula sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika, isang dalubhasa sa orthopedics mula sa Berlin University Hospital sa Alemanya at isang espesyalista sa rehabilitasyon mula sa Paris, France. Isang kabuwang 12 pandaigdigang eksperto ang naktipon sa Dubai Royal Hospital. Ngunit matapos ang 2 araw ngang masusing pagsusuri, ang resulta ay nakapanlulumo. Ginamit nila ang lahat ng pinakabagong kagamitan mula MRI nerve conduction test hanggang electromyography, ngunit isa lamang ang kanilang konklusyon: ang nga nerbiyos sa kanyang bukong-bukong ay tuluyan ng nasira. Kamahalan, wala na po ba talagang paraan, tanong ng sultan na may nanginginig na boses? Umiling lamang si Dr. Henry. Paumanhin po, kamahalan, ngunit ang ngahibla ng nerbiyos mula sa bukong-bukong patungo sa utak ay tuluyan ng naputol. Ito ay isang larangan na hindi na kayang abutin ng modernong medisina. Kung gayon, ang anak ko, hindi na siya makalalakad? Habang buhay namuo ang luha sa mga matang sultan. Nakalulungkot po, ngunit iyon na nga po ang katotohanan. Kailangan na po ninyong ihanda ang inyong sarili sa isang buhay na naka-wheelchair para sa kanya. Sumang-ayon din ang doktor mula sa Alemanya, si Dr. Smith. 30 taon na po akong orthopedic surgeon, ngunit ngayon lamang ako nakakita ng ganito kalalang pinsala sa nerbiyos. Ang mga nerve cells ay tuluyan
nang namatay. Isang malaking dagok ang bumalot sa buong kaharian. Si Sheikha Fatima ay hindi isang ordinaryong prinsesa. Siya angkay sa isang tagapakmana ng trono ng United Arab Emirates. Bukod pa rito nakatakda, siyang ikasal sa isang prinsipe mula sa kalapit na bansa sa katapusan ng taon. Isa itong mahalagang kasunduang pampolitika na magbubuklod sa dalawang bansa. Ngunit nang mabalitaan ng kaharian ng prinsipe ang aksidente, isang malupit na mensahe ang kanilang ipinadala kinakansela na ang kasal. Ang aming prinsipe ay nangangailangan ng isang malusok na asawa. Hindi namin maaring ipakasal siya sa isang prinsesang hindi man lang makalakat. Nang marinig ito ilang gabi nang hindi makatulog ang sultan. At sa mismong panahong iyon, isang dalaga mula sa Pilipinas ang dumating sa Royal Hospital. Siya si Lina Reyes, 20 taong gulang. Pumunta si Lina sa UAE bilang isang nursing assistant. Ang totoo hindi mayaman ang pamilya ni Lina. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na lamang ang mag-isang nagsumikap na itaguyod siya. Nag-aral si Lina na nursing ngunit napakahirap para sa kanila na tustusan ang kanyang matrikula. Isang araw nakakita siya nga isang anunsyo na naghahanap ng mga overseas nursing assistant. Ang sahot na 150,000 piso kada buwan ay isang malaking halaga kaya't lakas loob siyang nag-apply. Mula sa Naya sumakay si Lina sa eroplano sa loob ng 15 oras bago makarating sa Dubai. Ito ang kanyang kauna-unahang pagsakay sa eroplano at pagtapak sa ibang bansa. Paglabas niyang airport, sinalubong siya ngang nakapapasong init ng disyerto. Wow, parang ibang mundo talaga bulong niya sa sarili. Hindi niya maiwasang mamangha sa karangyaan lungsod na nasa kanyang harapan. Mga nagtataasang gusali na tila abot langit, mga istrukturang kumikinang sa kulay ginto at mga mamahaling sasakyan na nagdaraan sa kalsada, lahat ay bago at kakaiba sa kanyang paningin. Ikaw ba? Si Miss Lina Reyes, isang lokal na gabay na matatas magtagalog ang sumalubong sa kanya. Opo, ako nga po. Maraming salamat po, sagot ni Lina na may kaunting kaba. Habang nasa sasakyan ipinaliwanag ng gabay, ang lugar na pagtatrabahuhan mo ay ang Royal Hospital. Napakahalagang lugar niyan. Royal Hospital po, nagulat si Lina. Oh, ito ang espesyal na ospital kung saan ginagamot ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Ang mga ordinaryong nursing assistant ay hindi basta-basta nakakapasok doon. Suwerte ka, Lina. Dahil sa sinabi nga gabay, lalong kinabahan si Lina. Kaya ko po kaya sa ganong lugar, huwag kang mag-alala. Basta't alagaan mo lang ng mabuti, ang mapasyente magiging mayos ang lahat. Ngunit may kakaibang ekspresyon na dumaan sa mukha ng gabay. Ang totoong maharlikang pamilya ay dumadaan sa isang napakahirap na pagsubok ngayon. Ano po ang nangyari, maingat na tanong ni Lina. Si Sheikha Fatima ay naaksidente, 1 linggo na ang nakalipas. Nahulog siya sa kabayo habang nasa isang kompetisyon at ang manerbiyos sa kanyang bukong-bukong ay tuluyan ng naputol. Kumabog ang dibdib ni Lina. Napakalala po palang nangyari sa kanya. Hindi lang malala. Naktipon ang mapinakamahuhusay na doktor mula sa buong mundo, pero lahat sila ay sumuko na. Sinabi nilang hindi na siya makalalakat habang buhay. At 23 pa lang siya. May bahid ng awa sa boses nga gabay. Nalungkot si Lina. Isang babaeng halos kaedad niya lamang ang dumanas ng ganoong kasawian. Napakasakit isipin. Pagdating sa ospital, muling namangha si Lina sa laki nito. Hindi ito mukhang ospital, kundi isang damuhalang palasyo. Mga sahig na gawa sa marmol, mga dekorasyong ginto at mga sandalier na kristal. Talaga po bang dito ako magtatrabaho, tanong ni Lina na punong pag-alinlangan. Galingan mo lang at ibigay ang lahat. Napakasalan ng mga miyembrong kaharian, lalo na sa mga dayuhang tulad natin. Hindi nila gaanong gusto ang gadayuhang nursing assistant, bulong gabay. Noon lamang napagtanto ni Lina kung gaano kahirap ang lugar na kanyang pinasok. Ang sumalubong kay Lina ay ang head nurse ng Royal Hospital.
Ikaw pala ang nursing assistant mula sa Pilipinas. Napakabata mo. Sinuri siyang head nurse mula ulo hanggang paa. Ibibigay ko po ang lahat ng aking makakayamagalang na, sagot ni Lina habang yumuyuko. Hindi ito ordinaryong ospital. Lugar ito kung saan nagsisilbi ka sa maharlikang pamilya kaya't bawal ang makamali. Lalo na ngayon, kritikal ang kondisyon ng prinsesa at lahat ay balisa. Opo, itatanim ko po iyan sa aking isipan. Sumunod si Lina sa head nurse na may kaba sa dibdib. Habang naglalakad sila sa pasilyo, bigla silang nakarinig ng malakas na boses. Ano ba ang nangyayari dito, sigaw ng isang lalaking nasa katanghalang gulang. Ano po iyon, maingat na tanong ni Lina. Nagpupulong ang nga doktor. Tungkol sa kalagayan ng prinsesa, buntong hiningang sagot ng head nurse. Tinitigan ni Lina ang direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Hindi mapakali ang kanyang kalooban. Ang isiping may isang taong may sakit ngunit walang makagamot ay lubhang nakalulungkot. Dinalang head nurse si Lina sa isang maliit na silid. Maghintay ka dito. Maya-maya ay bibigyan ka ng iyong gawain. Opo, sige po. Nag-iisang nakaupo si Lina sa maliit na silid. Sa labas ng bintana tanaw niya ang malalaking punong palma at sa di kalayuan ang magaburol ng buhangin ng disyerto. Napakalayo na palangang narating ko bulong niya. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Noong araw ngang kanyang pagalis hinatid siya nito sa airport. Lina, anak, kahit mahirap ang buhay doon, alam kong kaya mo yan. Ang lola mo siguradong binabantayan. Kamula sa langit, naalala niya ang mga salitang iyon ng kanyang ina. Ang lola ni Lina ay mula sa Cordillera, isang katutubong Ifugao. Pagkatapos indigmaan, napahiwalay siya sa kanyang pamilya at nagtungo sa Maynila kung saan dinanas niya ang lahat ng uri ng hirap. Ngunit mayroon siyang isang espesyal na talento, ang tradisyonal na sining ng hilot. Ang ina ng kanyang lola, ang lola sa tuhod ni Lina, ay isang kilalang manghilot sa kanilang tribu. Mayroon silang isang lihim na paraan na panggagamot na ipinamana sa bawat henerasyon. Mula pagkabata natutunan ng kanyang lola ang sining na ito. Kahit sa Maynila lihim niyang ginagamot ang matao. Lumaki si Lina sa tabi ng kanyang lola. Tinuruan siya nitong nga pangunahing kaalaman sa hilot. Lina, apo, ang katawan ng tao ay may mga ugat na enerhiya na hindi nakikita. Kapag nahanap mo ang nga iyan at inalis ang ngalamig o baragagaling ang anumang sakit, may mahika ang makamay ngang kanyang lola. Kapag may isang matandang kapitbahay na dumadaing sa sakit ng likod, hahaplusin at pipindutin ng kanyang lola ang ilang bahagi nito at sa isang iglap nawawala ang sakit. Kapag may nasaktan namang braso, gagamitan niya ito espesyal na paraan ng pagilot. Sa loob lamang ng ilang araw, magaling na ito. Ngunit kailanman ay hindi tumanggap ng bayad ang kanyang lola. Ito ay biyayang galing sa itaas. Dapat gamitin para tulungan ang mga nangangailangan. Hindi para pagkakitaan, laging sabi nito. Lumaki si Lina na pinapanot ang kanyang lola na nanggagamot. Kaya't natural lamang na pinili niya ang kursong nursing. Nais niyang tumulong sa kapwa. Ngunit pumanaw ang kanyang lola 3 taon na ang nakalipas. Bago ito mamatay, mahigpit na hinawakan nito ang kamay ni Lina. Lina, apo, huwag mong kalilimutan ang mga itinuro ko sayo. Darating ang araw, makikilala mo ang isang taong napakahalaga na mangangailangan ng tulong ng iyong makamay. Sa panahong iyon, huwag kang matakot. Gawin mo lang ang lahat ng itinuro ko sa iyo, tandaan mo yan. Noon hindi lubos na naunawaan ni Lina ang sinabi ng kanyang lola. Sino ang napakahalagang tao na tinutukoy nito? Ngunit ngayon habang nakaupo siya sa Royal Hospital ng UAE, bigla niyang naalala ang mga salitang iyon. Posible kayang ang taong tinutukoy ni lola ay naririto? Umiling si Lina. Impossible. Isa lang akong nursing assistant. Ang trabaho ko lang ay tumulong sa mga pasyente. Sakto namang bumukas ng malakas ang pinto. Miss Reyes, nagmamadaling pumasok ang head nurse.
Pumunta ka ngayon din sa silid ng prinsesa po, bakit po biglaan napatayong tanong ni Lina. Biglang lumala ang kondisyon niya, kulang kami sa tao kaya kailangan ka rin doon? Bilis, sumunod ka sa akin. Nanguna sa pagtakbo ang head nurse at dali-daling sumunod si Lina. Habang tumatakbo sila parang sasabog sa kaba ang dibdib ni Lina. Makikita ko na ang prinsesa. Pero bakit ganito ang kaba ko? Pagbukas niyang pintong silid na pigil ni Lina ang kanyang hininga. Puno ang kwarto ng doktor na nakaputi. Mahigit 12 medical staff ang nakapalibot sa kama. At doon nakahiga ang isang dalaga na maputlang-maputla. Walang iba kundi si Sheikha Fatima. Wala halos kulay ang kanyang mukha at nakapikit ang mga mata. Sari-saring aparatong medikal ang nakakabit sa kanyang katawan. Bumabagsak na naman ang blood pressure, sigaw ng isang Pilipinong nurse na halatang balisa. Dagdagan ang painkiller, utos ni Dr. Henry. Nasa maximum dose na po tayo, delikado, na kung dadagdagan pa anong gagawin natin, nahihirapan ang pasyente, sigaw ni Dr. Henry. Tahimik na nakatayo si Lina. Sa gilid pinagmamastan ang lahat. Lahat ng doktor ay mukhang pagod at walang magawa. Ang nasinasabing pinakamagagaling sa mundo ay tila sumuko na. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok ang isang kagalang-galang na lalaki. Ang sultan. Pagod na pagod ang mukha nga mahabang lumalapit siya kamanganak. Anak ko. Nanginginig ang boses ng sultan. Biglang umungol ang prinsesa. Ama, mahinang bulong nito. Fatima, anagising ka, hinawakan ngang sultan ang kamay nga anak. Ang sakit-sakit pong pa ako. Wala akong maramdaman, pero bakit ang sakit? Pumatak ang luha mula sa mga matangang prinsesa. Nadurok ang puso ni Lina, sana kita. Napakabata niya para danasin ang ganitong paghihirap. Hindi namalayan ni Lina na humakbang siya pasulong. Nun siya napansin ni Dr. Henry. Sino ka, bakit ka nandito? Bagong nursing assistant po, mahinang sagot ni Lina. Nursing assistant, tiningnan siya ni Dr. Henry. Mula ulo hanggang paa. Dahil sa kanyang murang itsura, ngumisi ito ng mapanlait. Mula sa Pilipinas, paano naman makakaalagang ganito kahalagang pasyente? Ang isang Pilipina may halong pangmamalit sa tono ng doktor. Namula ang muka ni Lina, unit tinis niya ito. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Yumuko siya. Lahat ng makakaya, sumabat si Dr. Schmidt mula sa Alemanya. Alam naman natin kung ano lang ang antas ng medisina sa Pilipinas. Kung magagawa mo ng maayos ang trabaho ng isang nursing assistant, sapat na yon. Narinig ni Lina ang bulungan ng ibang na doktor. Nagtitipid na ba ang kaharian kaya kumukuha sila ngang murang dayuhang nursing assistant? Paano kung may mangyaring masama sa prinsesa? Masakit sa tainga ang manaririnig ni Lina, ngunit hindi siya umimik. Alam niyang kulang pa siya sa karanasan at napakabata niya. Tinawag siya ng head nurse. Lina Reyes, tumayo ka lang sa sulok na yan. Iabot mo lang ang mga kakailanganin. Huwag na huwag mong hahawakan ang pasyente. Naintindihan mo? Opo. Naintindihan ko po. Pumunta si Lina sa sulok. Mula doon tinitigan niya ang prinsesa. Patuloy itong umungol sa sakit. Phantom pain yan, sabi ngang doktor mula sa Pransya. Kahit putol na, ang nerbiyos nagpapadala pa rin ng signal ng sakit ang utak. Wala tayong paraan para pigilan ito. Kung kayon habang buhay na lang siyang magdurusa ng ganito. Tanong na sultan na puno na desperasyon sa kasamaang palad. Opo. Hanggat hindi bumabalik ang kanyang nga nerbiyos, magpapatuloy ang sakit na ito. Habang pinakikinggan ito ni Lina, naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Lina, apo ang madoktor sa kanluran ay naniniwala lang sa mabagay na nakikita nila. Sinusukat nila sa makina, hinuhusgahan sa numero. Pero ang katawan ng tao, hindi ganun kasimpel. May daloy nga, enerhiya na hindi nakikita, at kapag nagbara, iyon doon nakakasakit ang tao.
Lola, ngayon ko po naiintindihan ang sinabi ninyo bulong ni Lina sa kanyang isipan. Sabi ngam nga doktor patay na ang nga nerbiyos ngang prinsesa. Pero sigurado po ba sila? Baka naman tulad ng sabi ninyo barado, lang ang daloy ng enerhiya. Tinitigan ni Lina ang paang prinsesa. Nakalabas ito ng bahagya sa ilalim ng puting kumot, maputla at tila malamig. Hindi maalis ni Lina ang kanyang tingin dito. May kung anong humihila sa kanya. Lola, maari ko po bang subukang hawakan ang paa niya, tanong ni Lina sa isipan. Sa sandaling iyon isang mahinang hangin ang pumasok sa siwang ng bintana na tila sagot mula sa kanyang lola. Nagpapatuloy pa rin sa pag-usap ang mga doktor. Subukan nating kunan ulit ng MRI bukas. Baka may nakbago, sabi ni Dr. Henry. Walang silbi yan. Panglimang emery na pero pareho lang ang makiking resulta, buntong hininga ni Dr. Schmidt. Kailangan nating may gawin, hindi tayo pwedeng sumuko na lang? Nagpatuloy ang kanilang usapan ngunit walang pag-asa na mababanaak. Tahimik na pinanut ni Lina ang lahat. At nangako siya sa kanyang sarili. Lola, kapat nakaroon ng pagkakataon susubukan ko po. Susundin ko ang itinuro ninyo. Lumalim na ang gabi. Isa-isang umalis ang mga doktor. Maging ang sultan ay umalis na rin, pagod na pagod. Dalawang nurse at si Lina na lang ang naiwan sa silid. Nakatayo pa rin si Lina sa sulok, binabantayan ang prinsesa. Tila tulok na ito ngunit pinagpapawisan ng malamig. Halatang hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa sakit. Kumirot ang dibdib ni Lina. Gusto niyang tumulong. Ngunit sino? Ba siya isa lamang hamak na nursing assistant. Ano nga ba ang magagawa niya? Nang gabing iyon, kahit nasa dormitoryo na siya, hindi makatulog si Lina. Ang mukhang prinsesa na punong paghihirap ay hindi maalis sa kanyang isipan. At ang mapanlait na tingin ng nga doktor. Ano naman ang alam ng isang nursing assistant mula sa Pilipinas? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tumingin si Lina sa kisame at nag-isip, wala na ba talaga akong magagawa? Ang mga itinuro ni Lola, wala na bang silbi? Hindi. Kailangan kong maniwala kay Lola, pinalakas niya ang kanyang loop. Kinaumagahan muli siyang pumasok sa silid ng prinsesa. Nakahiga pa rin ito at nagpupulong na naman ang nga doktor. Walang pagbabago sa kanyang kondisyon ulat ng isang nurse. Gaya ng inaasahan, walang emosyong, sabi ni Dr. Henry. Pumasok ang sultan. Mga doktor, wala na po ba talagang ibang paraan sa buong mundo? Wala na bang makapagpakaling sa anak ko? Puno ngang pakiusap ang kanyang boses. Kamahalan, ginagawa po namin ang lahat. Ngunit may hangganan po talaga ang modernong medisina, yumuko si Dr. Henry. Habang pinakikinggan ito ni Lina, kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Hangganan to, tubang hangganan na osadyang hindi lang nila alam ang ibang paraan. Nakpasya si Lina na lakasan ang kanyang loop. Naniwala siyang ginagabayan siyang kanyang lola mula sa langit. Excuse me po. Maingat na itinaas ni Lina ang kanyang kamay. Lahat ay napatingin sa kanya. Ano yun, inis na tanong ni Dr. Henry. Maari ko po bang subukang tingnan ang prinsesa? Nanginginig ang boses ni Lina ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Biglang tumahimik ang paligid. At pagkatapos isang malakas na tawanan ang sumabog. Ano, ikaw titingnan ang prinsesa? Ngumisi si Dr. Henry. Ano naman ang alam ng isang nursing assistant mula sa Pilipinas paggamot sa prinsesa palabasin? Yan ngayon din muling sumigaw si Dr. Henry. Pula ang mukha ni Lina. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya umatras. Narinig niya ang boses ng kanyang lola. Lina, apo, huwag kang matakot. Gawin mo ang itinuro ko. Huminga ng malalim si Lina. At muli siyang nagsalita. Parang awa niyo na pobigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Nangangako po akong hindi ko sasaktan ang prinsesa. Gusto ko lang po siyang hawakan kahit isang beses lang. Hawakan? Anong pinagsasabi mo? Nagtatakang tanong ni Dr. Smith.
Mayroon po akong paraan na natutunan mula sa aking lola. Sa pamamagitan ng pahawak nararamdaman ko po ang daloy ng enerhiya. Baka po malaman ko kung talagang patay na ang nga nerbiyos ng prinsesa o kung barado lamang ito. Lalong nagtawanan ang madoktor sa sinabi ni Lina. Daloy ng enerhiya hahaha. Hindi, ito panahon ngang albularyo halos mamilipit sa katatawa si Dr. Henry. Pamahin yan kung totoyan bakit pa kami nandito. Umiling ang ibang nga doktor, ngunit sa sandaling iyon isang boses ang pumigil sa kanila. Tigil. Itinaas ng sultan ang kanyang kamay. Lahat ay napatingin sa kanya. Kamahalan naguguluhang sabi ni Dr. Henry, pakinggan natin ang sinasabi ng batang ito, sabi ng sultan habang nakatingin kay Lina. Kamahalan, napakadelikado po niyan, isang taong walang lisensya ang hahawak sa prinsesa tutol ni Dr. Henry. Naghihirap na ng ganito ang anak ko. Ano pa ba ang mas delikado diyan? Tutal wala naman kayong may bigay na solusyon. Hindi ba't mas mabuting subukan ang ibang paraan dahil sa matatak na boses ng sultan na nahimik ang mga doktor? Lina, tawag ng sultan. Po kamahalan, yumuko si Lina. May papangako mo bang hindi mo sasaktan ang aking anak o po kamahalan? Ipinapangako ko po, hinding-hindi ko po siya sasaktan, seryosong sagot ni Lina. Mabuti, sige subukan mo. Sa pahintulot ng sultan, dahan-dahang lumapit si Lina sa kamangang prinsesa. Lahat ng doktor ay nakatingin ng may pakdududa. Nanginginig ang makamay ni Lina. Lola, tulungan niyo po ako, dasal niya sa kanyang isipan. At maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa bukong-bukong ng prinsesa. At sa sandaling iyon, nang dumampi ang kamay ni Lina sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Ano to, nagulat si Lina. Mayroon siyang naramdaman. Napakahinang ngunit siguradong may buhay na enerhiya siyang naramdaman. Ngunit bago natin ay pagpatuloy ang sandaling iyon, kailangan muna nating balikan kung paano napunta si Lina sa sitwasyong ito. 2 linggo bago ang mga pangyayaring ito, sa isang maliit na apartment sa isang sulok ng Maynila, doon nakatira si Lina kasama ang kanyang ina. Bakbak na ang pintura sa dingding at matagal nang sira ang kanilang heater. Tuwing taglamig kailangan nilang magpatong-patong ng kumot para hindi ginawin. Lina, anak, dumating na ang bill ng tuition mo, sabi ng kanyang ina na may pag-alala. Kinuha ni Lina ang sulat at napabuntong hininga. Nakasulat doon ang halagang 35,000 piso. Nay, ako na po ang bahala. Diyan pilit na pinasigla ni Lina ang kanyang boses. Nagtatrabaho ang kanyang ina bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Umaalis siya nga alas 6 ng umaga at umuwi ngang alas 10 ng gabi. Magapong nakatayo kaya't laging manas ang kanyang nga paa. Tuwing uwi ang ina, minamasahe ni Lina ang nga paa nito gamit ang paraan na itinuro ng kanyang lola, at tuwang-tuwa naman ang kanyang ina. Salamat sa anak ko, nawawala lahat ng pagod ko, laging sabi nito, ngunit nakukonsensya si Lina. Ako dapat ang kumikita para sa atin, pero ako pa ang nagiging pabigat dahil sa tuition ko. 2 taon na si Lina sa kursong nursing. Habang nag-aral, nagtatrabaho rin siya bilang night shift sa isang convenience store mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Madalas siyang inaantok sa klase, ngunit tinitiis niya. Ngunit kulang na kulang ang kinikita niya. Kumikita siyang 10,000 piso kada buwan, pero kapag naibayat na ang upa at panggastos, wala nang natitira. Ang matrikula ay hindi niya na maisip kung paano babayaran. Kinailangan ni Lina na umutang ng student loan. Ngunit ang utang niya ay umabot na sa 100,000 piso. Pagka-graduate ko, makano na kaya to, nawawalan siya ng pag-asa. Isang araw sa bulletin board ng kanilang eskwelahan, nakita niya ang isang anunsyo, Overseas Nursing Assistant Hiring. Naghahanap sila ng nursing assistant para sa Royal Hospital ng UAE. Ang sahod, 150,000 piso. Kada buwan may libreng tirahan, pagkain at plane ticket. Naaliwa na ang mga mata ni Lina. 150,000 piso? Kung ganon, mababayaran ko na ang tuition ko at ang utang ni
Nanay nakpa siyang dumalo sa orientation. Ginanap ang orientation sa isang gusali sa Makati, isang marangyang opisina. Ang nag-interview sa kanya ay isang babae na nasa edad 40 matatas mag-Ingles. Ikaw si Lina Reyes, tama nice. To meet you, inilahat ng babae ang kanyang kamay. Opo. Nice to meet you po, kinakabahang tinanggap ni Lina ang pakikipagkamay. So you're currently a nursing student, yes po. Second year. Excellent. Iyan mismo ang hinahanap namin, sabi ng babae habang tinitingnan ang kanyang papeles. Hindi mahirap ang trabaho, assisting patients, pagpapakain at paglilinis. Hindi ka gagawa ang medical procedures. Bakit po mga Pilipino ang hinahanap ninyo, tanong ni Lina? Gustong maharlikang pamilya sa Arabia ang nga Pilipinong nurse at caregiver. Kilala kasi kayo sa pagiging masipag-masinop at maalaga sa pasyente. May reputasyon kayong nag-alaga ng buong puso. Naking proud si Lina sa narina. Ang kontrata ay 6 na buwan. Kung maktatrabaho ka ng maayos sa loob na 6 na buwan, makakatanggap ka ng kabuwang 900,000 piso tax-free. Kinwenta ni Lina, sa 500,000 piso mababayaran niya ang halos lahat ng kanyang utang sa tuition at mabibigyan pa niya ng paraang kanyang ina. Ngunit mayroon siyang alalahanin. 6 na buwan, ibig sabihin 1 buwang semester siyang hihinto sa pag-aral. Madadali ang kanyang pagtatapos. Napansin ng babae ang paalinlangan ni Lina. Naalangan ka ano, pero isipin mo. Sayang ang 6 na buwan, pero sa loob ngang panahong iyon makakaroon kang experience at kikita ka pang pera. Pag-apply mo ang trabaho dito, mas malaki ang advantage mo dahil may overseas experience ka. Nang gabing iyon, kinausap ni Lina ang kanyang ina. Iniisip ko po sanang magtrabaho muna sa Middle East. Saan sa Middle East, anak, gulat na tanong ng ina. Sa UAE po. Sa Royal Hospital nila nagahanap ngang nursing assistant. 6 na buwan lang po, 600,000 ang kikitain. Nanlaki ang mga matang kanyang ina. Ganun kalaki, opo. Mababayaran ko na po ang tuition ko at ang mga utang natin. Natahimik sandali ang ina ni Lina at mahinahon itong nagsalita. Lina, anak, huwag mo akong alalahanin. Mas mahalagang makapagtapos ka ng pag-aral. Ngunit buo na ang desisyon ni Lina. Nay, gusto ko po itong gawin. 6 na buwan lang naman po. Sa kamay nga itinuro naman po sa akin si Lola. Gusto kong gamitin yon para makatulong sa ibang tao habang nakakaroon ng karanasan. Dahil sa determinasyon sa boses ni Lina, hindi na tumutol ang kanyang ina. Sige anak. Pero mag-ingat ka doon, ha, ibang bansa. Yun, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Niyakap ni Lina ng mahigpit ang kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Lina ang notice of acceptance. Tanggap siya. Kailangan niyang ihanda ang lahat sa loob ng 1 linggo. Kumuha siya ng passport, nagpa-medical, at nag-aral ng ilang basic na salitang Arabic. Kinakabahan at nasasabik si Lina. Gabi bago ang kanyang pag-alis, hindi siya makatulog. Kaya ko kaya ano? Kayang ugali nga. Mamiyembro nga harian paano kung napakasungit nila. Kinuha ni Lina mula sa kanyang drawer ang isang lumang kwaderno. Ang kwadernong iniwan ng kanyang lola. Puno itong sulat kamay ng kanyang lola, ang lokasyon ng nga ugat, ang paraan ng pagpindot at kung paano basahin ang daloy ng enerhiya. Lahat ng kaalaman na pinag-aralan at ginamit ng kanyang lola sa buong buhay niya ay naroon. Habang binubuklat ang kwaderno, naalala niya ang kanyang lola. Lola, kaya ko po kaya, tanong niya sa isipan. Isang mahinang hangin ang yumanik sa bintana na tila sagot mula sa kanyang lola. Ang lola ni Lina, si Alonsina, ay isang espesyal na tao. Ipinanganak noong 1928 sa kabundukan ng Ifugao. Ang kanyang ina, ang lola sa tuhod ni Lina, ay isang kilalang manghihilot sa kanilang tribu. Napakagaling niya na muntik na siyang kunin para maksilbi sa isang makapangyarihang datu.
Ngunit tumanggi ito. Mas kailangan ako nga mahihirap, sabi niya. Itinuro niya kay Alunsina ang lahat ng kanyang nalalaman. Alunsina, apo, ito ang lihim ng ating angkan. Huwag mong basta-basta ituturo sa iba. Gamitin mo lamang ito kung tunay na nagnanais kang tumulong. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Alunsina na 22 taong gulang noon ay napahiwalay sa kanyang pamilya at napatpat sa Maynila. Ang tanging dala niya ay ang kanyang magamit sa pagilot at isang drawing ng maugat na ginawa ng kanyang ina. Sa Maynila tumira siya sa isang evacuation center. Napakaraming sugatan doon, magabiktimang baril bomba at sakit. Ngunit walang gamot at kulang ang nga doktor. Doon nagsimulang manggamot si Alunsina ng palihim. Noong una hindi naniwala ang mga tao. Hilot kalokohan yan. Ngunit isa-isa gumaling ang mga ginamot niya. Isang sundalong hindi na makalakat ay muling nakatayo. Isang batang hindi na makapagsalita dahil sa trauma ay muling nagsalita. Kumalat ang balita. May manghilot galing sa norte. Isang hipolang niya gagaling ka. Pumipila ang nga tao para magpagamot sa kanya. Ngunit hindi siya tumanggap ngang kahit isang kusing. Likas lang natulungan ang kapwa na nangangailangan, sabi niya. Matapos ang digmaan, nanirahan si Alunsina sa isang maliit na bahay sa labas ng Maynila. Nagtrabaho siya sa pabrika sa umaga at nanggagamot ng mga kapitbahay sa gabi. Doon niya nakilala at napangasawa ang lolo ni Lina. Maagang pumanaw ang kanyang asawa, ngunit mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak, ang ama ni Lina. Maaga ring pumanaw ang ama ni Lina, noong 5 taong gulang pa lamang siya. Kaya si Lina ay lumaki sa piling ng kanyang lola. Lina, apo, halika rito, tawag ang kanyang lola. Kapag umupo si Lina sa tabi niya, hahawakan ng lola ang kanyang maliit na kamay. Subukan mong pindutin dito, itinuturo ng lola ang loop ng kanyang braso. Nararamdaman mo ba dito dumadaloy ang enerhiya? Nung bata pa si Lina, hindi niya maintindihan. Ngunit matiyaga siyang tinuruan ng kanyang lola. Okay lang yan. Matututunan mo rin. Darating ang araw mararamdaman mo rin. Tinuruan ngang lola si Lina ang lokasyon nga mahalagang ugat, mula sa talampakan hanggang sa ilalim ngang tuhod. Ipinaliwanag niya ito sa paraang masaya kaya't madaling natandaan ni Lina. At ipinapakita niya ito mismo sa mga ginagamot niyang kapitbahay. Tingnan mo si Aling Nena. Masakit ang likod niya, hahawakan ng lola ang likod ni Aling Nena. Heto, barado ang ugat ng enerhiya dito. Kaya masakit. Pipindutin niya ang eksaktong lugar. Aray si Aling Nena. Ngunit pagkatapos ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Naku, Alunsina. Gumaan nga ang pakiramdam ko. Lumaki si Lina na ganito ang nakikita. Tinutulungan niya ang kanyang lola at pinapanut ang bawat galaw ng makamay nito. Kung paano ito pumindot, gaano kalakas at gaano katagal. Lahat ay isinapuso niya. Nang maging teenager si Lina, nagsimula siyang magduda sa paraan ng kanyang lola. Sa eskwelahan natutunan niya ang siyensya. Ang katawan ay gawa sa cells, ang mga nerbiyos ay nagpapadala ng signal at may mga chemical reactions na nangyayari. Ang daloy nga enerhiya ay tila hindi siyentipiko. Lola, yang hilot po ba may scientific proof, tanong niya? Nalungkot sandali ang kanyang lola. Lina, apo, hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang katawan ng tao ay isang misteryo. May mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ngunit hindi kumbinsido si Lina. Kaya't unti-unti niyang tinalikuran ang hilot. Nais niyang mag-aral ng modernong medisina sa kolehiyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya kumuhang nursing. Nais niyang tumulong sa tao sa paraang siyentipiko. Iginagalang naman ng kanyang lola ang desisyon niya. Sige anak, gawin mo kung ano ang gusto mo. Matanda na si lola kaya makaluma na ang maalam ko. Ngunit may lungkot sa mga mata nito. Nang unang taon ni Lina, sa kolehiyo biglang bumagsak ang kanyang lola. Brain hemorrhage. Isinugot nila ito
sa ospital, ngunit umiling ang doktor. Matanda na po siya at malala ang pagdurugo. Mahirap na po siyang makarecover. Araw-araw binisita ni Lina at Nang, kanyang ina ang lola. Wala itong malay na kadepende na lamang sa life support. Makalipas ang 1 linggo sinabi ng doktor mas mabuti pong magpaalam na kayo. Nang gabing iyon naiwan si Lina sa silid ng kanyang lola. Hawa ang kamay nito umiyak siya. Lola patawad po. Hindi ko po pinahalagahan ang maturo ninyo. Minaliit ko po sinabi kong hindi siyentipiko. Ngayon po ako nagsisisi pero huli na. Lola gumising po kayo parang awa niyo na. Pumatak ang luha ni Lina sa kamay ng kanyang lola. At sa sandaling iyon bahagyang gumalaw ang daliri nito. Lola nagulat si Lina at tiningnan ang lola. Nanginginig ang mga talukap nito at dahan-dahan itong dumilat. Lina. Apo. Mahinang sabing lola. Lola niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak. Wala nang oras si lola. Hindi po totoo yan lola gagaling po kayo humagulgol si Lina. Makinig ka Lina, dahan-dahang sabi ngang lola. Ang maitinuro ko sa iyo huwag na huwag mong kalilimutan. Maaring hindi ito siyensya, pero ito ang karunungan ng ating maninuno sa loob ng libu-libong taon. Lola, at darating ang araw, makikilala mo ang isang taong napakahalaga na mangangailangan ng tulong ng iyong nga kamay. Sa panahong iyon huwag kang matakot. Gawin mo ang itinuro ko, tandaan mo yan. Mahigpit na hinawakan ng lola ang kamay ni Lina. Huwag kang humusga base sa panlabas na anyo. Hindi mahalaga ang diploma o lisensya. Ang puso na gustong tumulong yan ang pinakamahalaga sa lahat. Opo lola, tandaan ko po pinunasan ni Lina ang kanyang luha. Ang kwaderno ko. Ingatan mo. Nandun ang lahat. At sa huling lakas, nagsalita ang lola. Naalala ko ang sinabi ng aking ina. Ang siningang ating pamilya ay hindi para sa kapangyarihan o pera. Ito ay para sa mga taong nagdurusa. Huwag na huwag mo yang kakalimutan. Nang gabing iyon pumanaw ang kanyang lola. Sa harap ngang kanyang puntot na ngako si Lina. Lola ipagpapatuloy ko po ang inyong maturo. Hinding-hindi ko po kakalimutan. Mula nun gabi-gabi niyang binabasa ang kwaderno. Ang mga bagay na hindi niya maintindihan nun ay unti-unti nang nagiging malinaw. Nakita niya ang koneksyon nito sa anatomy at physiology na pinag-aaralan niya sa eskwelahan. Ang maugat na tinutukoy ng kanyang lola ay tumutugma sa lokasyon ng mga pangunahing nerbiyos at daluyan ng dugo. Hindi pala antisiyensya ang paraan ni lola, iba lang ang paraan niya ng pagpapaliwanag. At ngayon nasa Royal Hospital ngang UAE si Lina. Nung araw kanyang pag-alis hinatid siya nga ina sa Naya. Lina anak mag-ingat ka ha. Opo nay. Huwag po kayong mag-alala. At Lina hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Binabantayan ka ni Lola mula sa langit kahit saan ka makpunta. Tumango si Lina. Pagsakay niya sa aeroplano inaplos niya ang kwaderno NG kanyang Lola sa loob NG kanyang bag. Lola alis na po ako. Pagkatapos ngang mahabang biyahe nakarating siya sa Dubai. Ang init ng disyerto, magusaling ginto, kakaibang wika at kultura. Lahat ay bago at nakakatakot. Ngunit pinalakas niya ang kanyang loob. Nang marinig niya mula sa isang silid ang usapan tungkol sa prinsesa na hindi na makalalakat huminto ang kanyang mapaa. Tila may humihila sa kanya doon. At makalipas ang ilang araw tila itinadana. Napasok siya sa silid ng prinsesa. Isang pasyenteng sinukuan ng nga. Pinakamahuhusay na doktor. Isang dalagang naputulan ng nerbiyos sa bukong-bukong. Sa gitna ng pangungutya at pagmamaliit pinalakas ni Lina ang kanyang loob. Parang awa niyo na pobigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Nakuha niya ang pahintulot ng sultan. At ngayon ang kanyang kamay ay nakadampi sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa. Lola tulungan niyo po ako dasal ni Lina.
Ipinikit niya ang kanyang mamata at nag-concentrate. Gaya ang turong kanyang lola sinubukan niyang damhin ang daloy ng enerhiya. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naramdaman ng kanyang nga daliri. Napakahinang ngunit siguradong may buhay na enerhiya. Napabulong si Lina. Ano yon may problema? Basat kastikong tanong ni Dr. Henry. Hindi pinansin ni Lina si Dr. Henry. Nakatuon ang kanyang atensyon sa paang prinsesa. Muli niyang iginalaw ang kanyang kamay kinakapa ang ibang bahagi. At naramdaman niya ulit, hindi ito patay. Hindi tuluyang patay ang manerbiyos. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lina. Tama si Lola, barado lang ang daloy. Sigurado si Lina sa naramdaman niya ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Ang nga doktor ay nakatingin pa rin sa kanya nang may pakdududa at ang prinsesa ay nananatiling walang kilos sa kama. Dahan-dahang inalis ni Lina ang kanyang kamay. At lakaslup siyang nagsalita. Kung maari po pwede niyo. Po bang ipaliwanag sa akin ng detalyado ang kondisyon ng prinsesa ngumisi si Dr. Henry? Kahit ipaliwanag namin sa'yo sa tingin mo ba may intindihan mo, kailangan ko po itong malaman. Para po maalagaan ko ng maayos ang pasyente. Napabuntong hininga. Si Dr. Henry at nagsimulang magpaliwanag. Makinig ka. Isang linggo na ang nakalipas sumali ang prinsesa sa isang international equestrian competition sa Paris. Napakagaling niyang mga bayo, isa siya sa mga paboritong manalo. Ngunit biglang nagulat ang kabayo at nahulog siya. At sa direksyon pa ng isang bakal na bakot. Tahimik na nakini si Lina. Sa pagbagsak niya, naipit ang kaliwang bukong-bukong niya sa bakot. Dahil doon nabali ang kanyang buto at naputol lahat ng litit sa paligid. Pero hindi yan ang totoong problema. Ano po? Ang totoong problema, tanong ni Lina. Narinig mo na ba ang tungkol sa nerve bundle? Sumabat si Dr. Schmidt. Opo. Natutunan ko po sa eskwelahan. Dito po nagtatakpo ang tibial nerve, peroneal nerve at plantar nerves, tama po ba? Aba, may alam ka pala, nagulat na sabi ni Dr. Smith. Ang nerve bundle na, yan ay tuluyang nadurog. Kung titingnan mo sa MRI makikita, mong putol-putol ang lahat ng nerve fibers. Sa nerve conduction test, walang kahit anong electrical signal na dumadaloy. Ang signal mula sa utak papunta sa paa at mula sa paa pabalik sa utak putol. Gayon wala po talagang nararamdaman ang prinsesa sa kanyang paamaingat na tanong ni Lina. Tama, walang pakiramdam at walang kakayahang igalaw. Permanenteng paralisis, malungkot na sabi ni Dr. Dupont mula sa Pransya. Pero ang nakapagtataka, nakakaramdam siya ang sakit. Paano? Po nangyayari na masakit kahit? Wala namang pakiramdam? Tumango si Dr. Dupont sa tanong ni Lina. Magandang tanong. Yan ang tinatawag na phantom pain. Kahit putol na ang manerbiyos, iniisip pa rin ng utak na nakatanggap itong signal mula sa bahaging iyon. Kaya't ang utak mismo ang lumilihang sakit. Wala po bang lunas doon? Painkillers lang ang paraan para makontrol. Pero kung patuloy nagagamit ng malalakas na painkiller, malala ang side effects, buntong hininga ni Dr. Henry. Mga doktor, wala na po ba talagang ibang paraan? Mahinang sabi ng sultan. Operasyon o pagduktong ng ganerbiyos. Kamahalan sa medisina, hindi pa po kayang pagduktungin ang ganaputol na nerbiyos, lalo na kung ganito karami ang sabay-sabay na naputol, mariing sabi ni Dr. Schmidt. Paano ang stem cell therapy? Narinig kong umunlad na ang teknolohiyang iyan, muling tanong ng sultan. Kasalukuyan pa pong pinag-aralan ang paggamit ng stem cells para sa nerve regeneration, ngunit nasa clinical trial stage pa lang po. Abutin pa pong hindi bababa sa 10 taon bago ito magamit sa mga pasyente, paliwanag ni Dr. Wilson mula sa Amerika. 10 taon, ibig sabihin hanggang doon mananatili na lang na nakahiga ang anak ko, nanginginig ang boses ng sultan. Sa kasamaang palat, opo.
O mas tamang sabihin maari siyang gumamit ng wheelchair. Ngunit ang paglakad imposible na po. Habang pinakikinggan ito ni Lina tila naninikip ang kanyang dibdib. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ngunit limitado ang kanilang kaalaman. Biglang dumilat ng bahagya ang prinsesa. Ama, dali-daling lumapit ang sultan. Fatima anak gising ka na. Opo, ama. Pero ang sakit-sakit po talaga nga, pa ko. Isang sakit na. Hindi nakikita pero bakit ganito kahirap pumatak ang luha mula sa mga mata nga. Prinsesa, hinawakan ng mahigpit ng sultan ang kamay ng anak. Maktiis ka pa ng kaunti anak. Hahanap ngang paraan ang madoktor, ngunit umiling ang prinsesa. Ama gusto ko na pong sumuko. Anong sinasabi mo na gulat ang sultan? Habang buhay na rin naman po akong hindi makalalakat. Kinansala na ang kasal ko. Hindi na rin ako makakadalo sa mga okasyon ng kaharian. Ano pa pong silbi ko dahil sa masalitang iyon na tahimik ang buong silit. Fatima, huwag mong sabihin yan. Mahalaga kang anak sa akin. Walang kinalaman diyan kung makalakat ka o hindi nanginginig ang boses ng sultan. Pero iba po ang tingin ng ibang tao. Kumalat na siguro ang balita. Ang prinsesang naging lumpo. Nasaktan si Lina sa narinig. Napakabata pa niya para sumuko sa buhay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Ang ina ng prinsesa ang reyna. Namumukto ang kanyang mga mata halatang ilang araw nang umiyak. Fatima anak ko, tumakbo ang reyna papalapit sa kama. Ina nang makita ng prinsesa ang kanyang ina bumuhos ang maluhang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap ng reyna ang kanyang anak at sabay silang umiyak. Hindi napigilan ni Lina na maluha. Maya-maya pinunasan ng reyna ang kanyang ngaluha at hinarap ang mga doktor. Mga doktor, pupunta kami kahit saan sa mundo. Gagamitin namin ang lahat ng aming yaman. Parang awan niyo na tulungan niyo ang anak ko. Yumuko ang mga doktor. Mahal na reyna, hindi po ito usapin ng pera. Ito po ay hangganan ng modernong medisina, maingat na sabi ni Dr. Henry. Anong gusto ninyong gawin namin, sigaw ng reyna? Hahayaan na lang namin ang anak ko na nakahiga habang buhay. Mahal na reyna, hindi naman po siya mananatiling nakahiga. Sa pamamagitan ng terapi magagamit niya ang kanyang upper body at makakagalaw gamit ang wheelchair, sinubukang ipaliwanag ni Dr. Schmidt, ngunit hindi nakinig ang reyna. Wheelchair ang anak ko, kahapon lang ay nakasakay sa kabayo at naglilibot, isang atleta na nanalo ng medalya sa international competitions. Tapos ngayon upo na lang sa wheelchair, hindi? Yan mangyayari, halos mapasigaw na ang reyna. Sinubukang pakalmahin ng sultan ang asawa. Mahal ko, ginagawa ng mga doktor ang lahat. Kailangan nating tanggapin, hindi ko tatanggapin, umiling ang reyna. Noon napunta ang tinging reyna kay Lina na nakatayo sa sulok. At sino ka? Ako po. Ang nursing assistant mula sa Pilipinas, dali-daling yumuko si Lina. Pilipinas. Tinitigan ng reyna si Lina. Napakabata mo. Ilang taon ka na? 20 po. 20, nagulat ang reyna. Mas bata ka pa sa anak ko? Sandaling tinitigan ng reyna si Lina bago napabuntong hininga. Isang dalagang tulad mo nagtatrabaho sa malayong lugar samantalang ang sarili kong anak. Mahal na reyna, maingat na nagsalita si Lina. Ano yon? Tiningnan siya ang reyna. Maari po ba akong magtanong? Kinabahan ang madoktor sa sinabi ni Lina. Ano na namang kalokohan ang sasabihin nito? Ano yon? Tanong reyna. Kailan po eksakto na aksidente ang prinsesa? Isang linggo na ang nakalipas. Eksaktong alas 3 ng hapon, 7 araw na ang nakaraan. Ramdam sa boses ng reyna ang sakit ng araw na iyon. Kung gayon, wala pa pong 7 araw mula nang masira ang kanyang nerbiyos, bulong ni Lina. Ano naman ngayon? Inis na tanong ni Dr. Henry. 7 araw men o 70 araw ang naputol na nerbiyos ay mananatiling putol. Ngunit iba ang nasa isip ni Lina. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Lina, apo, kapag nasaktan ang nerbiyos, ang pinakamahalaga ay oras.
Agad-agad pagkatapos ng aksidente madalas ay hindi pa tuluyang patay ang nerbiyos. Nag-shutdown lang ito dahil sa matinding trauma. Sa panahong iyon, kung may babalik agad ang daloy ng enerhiya, mabubuhay ulit ito. Pero kapag lumipas na ang panahon tuluyan na itong mamamatay at huli na ang lahat. Kung tama si Lola, hindi pa huli ang lahat na isip ni Lina. Mahal na Reyna, muling nagsalita si Lina. Maari ko po bang subukang gamutin? Ang prinsesa biglang tumahimik ang buong silit. Ano ikaw gagamutin? Ang prinsesa hindi makapaniwalang tanong Reyna. Mahal na Reyna, huwag po kayong makinig sa kanya, isa lang siyang nursing assistant mula sa Pilipinas, wala siyang lisensya bilang doktor, sumabat si Dr. Henry. Ngunit hindi umatras si Lina. Wala po akong lisensya, pero mayroon po akong espesyal na paraan ng panggagamot na itinuro aking lola, baka po makatulong. Espesyal na paraan, ano yon? Isang tradisyonal na sining ng paghihilot mula sa kordilera. Itinutuwid po nito ang daloy ng enerhiya para gisingin ang mga natutulog na nerbiyos. Naktawanan ang madokter. Daloy ng enerhiya na sa ospital, tayo hindi sa bahay nga, albularyo, sigaw ni Dr. Henry. Mahal na Reyna, huwag po kayong maniwala sa mga pamahiin, dakda ni Dr. Schmidt. Ngunit patuloy na chinichigan na na si Lina. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Anong klaseng tao ang lola mo? Mahinang tanong ng Reyna. Mula po siya sa Ifugao. Ang aming angkan ay kilalang mamang hihilot. Pagkatapos ng digmaan, pumunta siya sa Maynila at ginugol ang kanyang buong buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging bayad. Puno ng paggalang ang boses ni Lina habang ikinukwento ang kanyang lola. Nakisip sandali ang Reyna at pagkatapos ay tiningnan ang sultan. Mahal ko, bakit hindi natin subukan? Sabi naman ng mga doktor, wala na silang magagawa. Mahal ko. Nagulat ang sultan. Talaga bang ipagkakatiwala natin ang ating anak sa batang ito? Tumango ang Reyna. Kung wala na rin namang pag-asa, dapat nating subukan ang lahat. Hindi tayo pwedeng maupo na lang at walang gawin? Dahil sa determinasyon ng Reyna, napaisip din ang sultan. Ano ang masasabi ninyo, mga doktor kamahalan? Tutol po ako. Delikado ang isang paraan ng panggagamot na hindi pa napapatunayan, mariing sabi ni Dr. Henry. Tutol din po ako. Walang itong siyentipikong basehan, sang-ayon ni Dr. Schmidt, ngunit may ibang opinyon si Dr. Dupont. Sa tingin ko maari nating subukang obserbahan. Ano napatingin si Dr. Henry K. Dr. Dupont. Sa Pransya mayroon din kaming tradisyonal na paraan ng panggagamot. Hindi ito may paliwanag ng siyensya, ngunit may mapakakataong epektibo ito. Sa tingin ko pareho lang iyon sa sining ng paghihilot sa silangan. Sumang-ayon si Dr. Wilson. Sang-ayon ako. Tutal limitado na ang ating mga pamamaraan. Hanggat hindi ito makakasama, sa tingin ko ay sulit na subukan. Nahati ang opinyon ng mga doktor. Nag-isip sandali ang sultan bago magdesisyon. Sige, subukan natin. Ngunit may kondisyon. Opo, ano po iyon? Kinakabahang sagot ni Lina. Iyong ipangako na hinding-hindi mo sasaktan ang prinsesa at gagawin mo lamang ang panggagamot habang naririto kaming lahat para makmatyak. Opo, ipinapangako ko po. Maaari mo bang simulan ngayon din? Tanong ang Reyna. Opo, ngunit kailangan ko pong ilang bagay. Ano ang kailangan mo? Maligamgam na tubig, malinis na tuwalya at isang tahimik na kapaligiran. Agad na inihanda ng head nurse ang makailangan ni Lina. Pinahina ang ingay nga mga makina at bahagyang pinadilim ang ilaw. Nahugas ng kamay si Lina at nahanda. Lahat ng doktor ay nakatingin ng may pagdududa. Ang sultan at Reyna ay nagdarasal. Mahal na prinsesa, hahawakan ko po ang inyong paa. Sabihin niyo po kung masakit, maingat na sabi ni Lina. Bahagyang tumango ang prinsesa. Huminga ng malalim si Lina. Lola, tulungan niyo po ako. At dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kaliwang bukong-bukong ng prinsesa. Lahat ng
Mata ay nakatuon sa kamay ni Lina. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang batang nursing assistant mula? Sa Pilipinas napakatahimik ng silit. Nang dumampi ang kamay ni Lina sa paang prinsesa, isang kilabot ang kanyang naramdaman. Napakalamig nito parang yelo. Isang senyalas na hindi normal ang sirkulasyon ng dugo. Ipinikit ni Lina ang kanyang mata. Gayang turo nga, kanyang lola kinalman niya ang kanyang isipan at nag-concentrate. Itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama sa dulo nga kanyang madaliri. Noong una wala siyang naramdaman maliban sa laming ng balat. Ngunit hindi siya sumuko. Mas lalo siyang nagkonsentrate. At doon, isang napakahinang pulso isang bagay na tila sinulit na enerhiya ang kanyang naramdaman. Tila putol na ngunit hindi pa, tuluyang naputol. Napabulong si Lina. Ano yon sarkastikong tanong ni Dr. Henry. Hindi sumagot si Lina. Mas maingat niyang iginalaw ang kanyang kamay mula sa loop ng bukong-bukong palabas at pataas. Sinundan niya ang mapang nga ugat na itinuro ang kanyang lola. Sinubukan niyang pindutin ang isang punto sa ilalim ngang bukol ngang bukong-bukong. Naramdaman niya. Napakahinang ngunit siguradong may dumadaloy na enerhiya. Sinubukan niya ang iba pang mga punto. Isa-isa niyang kinumpirma. Ang mga drawing sa kwadernong kanyang lola ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Anong ginagawa niya? Nagtatakang tanong ni Dr. Schmidt. Tila kinikilala niya ang pressure points o ugat maingat na sagot ni Dr. Dupont. Sa medisinangang silangan ito ang mga punto kung saan nag-iipon ang enerhiya. Dito rin tinuturok ang mga karayom sa acupuncture. Ngumisi si Dr. Henry. Kalokohan. Hindi yan napatunayan ng siyensya. Ngunit marami pong clinical cases na nakpapatunay sa bisa nito sagot ni Dr. Dupont. Hindi narinig ni Lina ang usapan ng mga doktor. Lubos ang kanyang konsentrasyon. At sa wakas na kumpirma niya, hindi ito patay. Hindi tuluyang patay ang nerbyos bulong ni Lina habang dumidilat. Ano lumapit ang sultan? Ang manerbiyos pong prinsesa. Hindi pa po tuluyang patay nanginginig ang boses ni Lina. Impossible sigaw ni Dr. Henry. Alam mo ba kung gaano kasusi ang mga pagsusuri na ginawa namin MRI nerve conduction test? Lahat ng resulta isa ang sinasabi tuluyan ng naputol ang mga nerbiyos umiling si Lina. May mga bagay po na hindi nakikitang makina. Naramdaman ko po mismo sa aking makamay. Mayroon pong napakahinang daloy nga? Enerhiya. Enerhiya na naman itigil mo na, yang mga pamahiin mo galit na sabi ni Dr. Schmidt. Tumahimik kayong lahat sabi ni Dr. Wilson. Lina, mari mo bang ipaliwanag kung ano mismo ang naramdaman mo tumango si Lina? Dito po sa bahaging ito itinuro niya ang loop ng bukong-bukong kapag pinindot ko po may nararamdaman akong napakahinang pangingini. Para po siyang natutulog. Natutulog? Naintrigang tanong ni Dr. Wilson. Opo. Sabi pong lola ko kapag naaksidente ang nerbiyos minsan ay tuluyan itong namamatay. Pero minsan dahil sa tindi ng trauma, pansamantala lang itong humihinto sa pagana na parang isang taong hinimatay. Sa ganoong kaso kung mabibigyan ng tamang stimulus maari itong magising muli, nagkatinginan ang doktor. Parang nerve shock theory sabi ni Dr. Wilson. Isang kondisyon kung saan pansamantalang humihinto sa pagana ang nerbiyos dahil sa pinsala. Hindi ito tuluyang putol, pero hindi makapagpadala ng electrical signal. Kadalasan ko sa itong bumabalik sa paglipas ng panahon. Nagliwanag ang mata ni Lina. Opo, iyon na nga po ang sinasabi ng lola ko pero ang resulta ng test natin ay complete severance tutol ni Dr. Schmidt. Maaring may limitasyon din ang ating mga kagamitan. Baka hindi nito kayang i-detect ang napakahinang koneksyon sabi ni Dr. Dupont. Biglang nagsalita ang prinsesa. May nararamdaman ako. Lahat ay napatingin sa kanya. Ano ang nararamdaman mo anak tanong Sultan? Hindi ko po sigurado.
Pero habang hinahawakan niya ang paa ko may naramdaman akong mainit. Napakahina po. Naluha ang Reyna. Toto Fatima may nararamdaman ka. Opo, ina. Hindi po ako sigurado pero mayroon po talaga. Maaring placebo effect lang yan, sabi ni Dr. Henry. Dahil gusto niyang may maramdaman nakakaroon siya ng ilusyon na may nararamdaman siya. Ngunit sigurado si Lina. Hindi po. Naramdaman ko po sa aking makamay. Hindi patay ang nerbiyos ng prinsesa. Kung gayon anong gagawin mo, tanong ni Dr. Schmidt. Gigisingin ko po, mariing sabi ni Lina. Gigisingin paano? Gamit po ang paraan ng lola ko. Sa pamamagitan ng pagpindot sa mga tamang ugat sa tamang pagkakasunod-sunod mapapalaya po ang baradong enerhiya. At kapag nangyari iyon muling gagana ang mga nerbiyos. Nag-alinlangan ang mga doktor. Ngunit ang sultan at Reyna ay nakakita ng sinang mang pag-asa. Gaano katagal yan? Tanong ng sultan. Hindi ko po masabi. Depende po sa kondisyon. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sige. Gawin mo. Ngunit may kondisyon, sabi ngang sultan. Araw-araw kailangan mong i-report ang kanyang progreso. At kapag lumipas ang 3 araw, at walang pagbabago, ititigil natin ito. Maliwanag, opo, maliwanag po. Muling ipinatong ni Lina ang kanyang kamay sa paang prinsesa. Sa pagkakataong ito para nasimulan ang paggamot, prinsesa, pipindutin ko po ang iba't ibang bahagi. Baka po medyo masakit. Okay lang po ba? Okay lang. Gawin mo, tumango ang prinsesa. Huminga ng malalim si Lina. Naalala niya ang pagkakasunod-sunod na nakasulat sa kwaderno. Simulan sa pinakababa, pindutin ng 10 segundo. Bawat punto ang lakas ay ayon sa kaya ng pasyente. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinindot ang isang punto. 1, 2, 3. Binibilang niya sa isip habang inoobserbahan ang mukhang prinsesa. Kumunot ang nonitong ngunit tinis. Pagkatapos ang 10 segundo, binitawan niya. Sunod na punto. Habang pinapanot si Lina, namangha si Dr. Dupont. Eksakto. Dumadaan mismo sa lokasyon ng mga pangunahing nerbiyos? Talaga, tanong ni Dr. Wilson. Oo. Ang unang punto ay malapit sa tibial nerve at ang pangalawa ay malapit sa peroneal nerve. Masyadong eksakto para maging nakataon lang. Dahil sa sinabi ni Dr. Dupont, nagsimulang magbago ang tingin ng ibang doktor kay Lina. Baka nga may basehan ang medisina ng silangan. Nagpatuloy si Lina pataas ng pataas hanggang sa ilalim ng tuhod. Ayon sa kanyang lola, mahalagang buksan ang daanan ng enerhiya mula sa ibaba pataas. Makalipas ang 20 minuto, biglang sumigaw ang prinsesa. Aray prinsesa, nag-alalang sabi nga Reyna. Ayos lang po ba, huminto si Lina? Ayos lang. Ipagpatuloy mo. Ngunit tiningnan ng prinsesa ang kanyang paa. May naramdaman akong parang kuryente. Talaga po, lumapit ang sultan. Opo, ama. Sigurado po ako, dito po sa may bukong-bukong. Nakatinginan ang nga doktor. Bumabalik na ang pakiramdam niya, gulat na tanong ni Dr. Wilson. Nakita ni Lina ang pag-asa. Tama si Lola. Gumagana nga. Mas maingat niyang ipinagpatuloy ang paggamot. Sa pagkakataong ito ang mapunto, sa talampakan naman ang kanyang pinindot. Makalipas ang 30 minuto, tinapos ni Lina ang unang sesyon. Basang-basa siyang pawis. Nakaubos ito na makalaking enerhiya. Prinsesa, kamusta po? Ang pakiramdam ninyo, tiningnan ng prinsesa ang kanyang paa. Mas mainit po kaysa kanina. At mas marami po akong nararamdaman. Parang may mga kuryenteng gumagapang kung saan-saan. Talaga, tuwang-tuwang sabing Reyna. Ngunit nanatiling may pagdududa si Dr. Henry. Maaring pansamantalang epekto lang yan. Kahit sino, kapag minasahe, ganyan ang mararamdaman. Hindi po ito simpleng masahe.
Ito po ay panggagamot para gisingin ang mga nerbiyo, sagot ni Lina. Patunayan mo hamon ni Dr. Schmidt. Ipakita mo kaya niyang igalaw yan. Naalangan si Lina. Unang sesyon pa lang ito, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob. Prinsesa, maari po bang subukan ninyong igalaw ang mga daliri ng inyong paa, mga daliri na alalang, sabi ng prinsesa. Isang linggo na niya itong hindi naigagalaw, kaya niyo po yan. Dahan-dahan lang po pinalakas ni Lina ang loob niya. Ipinikit ng prinsesa ang kanyang mga mata at nak-concentrate. Sinubukan niyang bigyan ng puwersa ang kanyang mga daliri. Lahat sa silit ay pigil ang hininga. Lumipas ang 10 segundo. Walang nangyari. Napabuntong hininga si Dr. Henry. Sabi na nga ba, ngunit sa sandaling iyon. Ang hilalaki sa paangang prinsesa ay bahagyang gumalaw-gumagalaw, sigaw ni Dr. Wilson. Toto hindi makapaniwalang tanong ng Reyna. Oh. Nakita ko gumalaw ang hilalaki niya, kumpirma ni Dr. Dupont. Tumakbo ang sultan papalapit sa kama. Fatima, toto ba? Opo, ama. Naramdaman ko po. Hindi ko po sinasadyang igalaw, pero parang may kumilos. May halong pananabik sa boses ng prinsesa. Lahat ng doktor ay nakatitig sa paang prinsesa. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Dr. Henry. 30 minutong paggamot na karon ng ganitong pagbabago. Hindi ito may paliwanag ng medisina. Ngunit ito po ang katotohanan. Mahinang sabi ni Lina. Mabisa po ang paraan ng lola ko. Naluha si Lina. Lola, maraming salamat po, bulong niya sa isipan. Lumapit ang Reyna kay Lina at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat, maraming salamat. Binigyan mong pag-asa ang anak ko. Wala po iyon, mahal na Reyna. Nagsisimula pa lang po tayo. Mas pabubutihin ko pa po ang paggamot sa kanya, magalang na sagot ni Lina. Lumapit din ang sultan. Lina, patawarin mo ako kung noong una ay hindi ako naniwala sa iyo. Hinusgahan kita base sa panlabas na anyo. Naintindihan ko po. Maging ako po noong una ay nagduda sa aking sarili. Ngumiti si Lina. Ngunit ngayon naniniwala na ako. Naniniwala ako sa karunungan ng iyong lola. At naniniwala ako sa iyo. Dahil sa sinsrong masalitang sultan, yumuko ng malalim si Lina. Nang gabing iyon, sa kanyang silid binuksan ni Lina ang kwaderno ng kanyang lola. Maingat niyang isinulat ang lahat ng nangyari, ang eksaktong kondisyon ng paa ng prinsesa, kung saang mapunto ito nakriyak at kung gaano kalakas napagpindot ang epektibo. Kinaumagahan, pagdating ni Lina sa ospital, kakaiba ang kapaligiran. Nakukumpulan ang mga doktor sa pasilyo na may seryosong mga mukha. Agad siyang nilapitan ni Dr. Henry. Lina, kailangan nating mag-usap. Opo. Tungkol po saan? Nakpulong kami kagabi tungkol sa iyong panggagamot. At nakpasya kaming itigil ito. Hindi makapaniwala si Lina. Po, bakit po, di ba't gumalaw na po ang daliri ng prinsesa kahapon? Iyon na nga ang problema, sumabat si Dr. Schmidt. Inobserbahan namin siya at ilang beses siyang nakaroon ng muscle spasms. Maaring delikado yon, muscle spasms po o. Dahil sa pilit mong peg-stimulator, samga nerbiyos, maring sabi ni Dr. Henry. Hindi po, baka po parte iyon ng proseso ng pagising ng nerbiyos. Sabi po ngang lola ko, normal lang po na magkaroon ng panginginig sa simula. Magandang senyales daw po iyon. Magandang senyales, ngumisi si Dr. Henry. Hindi ka doktor. Paano mo malalaman kung maganda o masamang senyales ang panginginig? Pero sabi po ang lola ko. Lola, sigaw ni Dr. Schmidt. Gaano man kagaling ang lola mo, hindi siya nag-aral ng formal na medisina. Kami ilang dekada kaming nag-aral at nagsaliksik, hindi nakaimik si Lina. May punto rin ang mga doktor. Pero malinaw na gumanda ang kondisyon niya. Kahapon, sabi ni Dr. Dupont, maaring pansamantala lang yon, tutol ni Dr. Henry. Baka mas lalo pang masira ang natitirang nerbiyos dahil sa pilit na stimulation. Sumang-ayon si Dr. Wilson. Nag-alala rin ako.
Dahil hindi pa ito napapatunayan, hindi natin alam kung ano ang maaring maging side effects. Nalungkot si Lina. Gumagana naman, bakit ayaw nilang maniwala? Ano po ang sabi ngang kamahalan, tanong ni Lina. Sumang-ayon na rin ang sultan sa aming desisyon. Ang kaligtasan ng prinsesa ang pinakamahalaga, sagot ni Dr. Henry. Gumuho ang mundo ni Lina. Maging ang sultan ay hindi na naniniwala sa kanya. Maaari ko po bang makausap ang prinsesa? Napapahinga siya. Huwag mo siyang istorbohin, mariing sabi ni Dr. Schmidt. Napayak na si Lina. Ngunit sa sandaling iyon lumabas ang reyna. Anong nangyayari dito, tanong niya. Sinabi raw ng reyna na itinigil na nila ang panggagamot ni Lina. O mahal na reyna, para po sa kanyang kaligtasan sinubukang ipaliwanag ni Dr. Henry, ngunit pinutol siya ng reyna. Alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin ng anak ko kaninang umaga? Pagising niya sinabi niyang sa loob ng 1 linggo kagabi lang siya nakatulog ng mahimbing. Talaga po, nagulat si Lina. Oh, 1 linggo siyang hindi makatulog sa sakit, pero kagabi nawala raw ang matinding sakit pagkatapos ng iyong panggagamot. Natahimik ang mga doktor. Pero ang muscle spasms, tinanong ko si Fatima tungkol diyan. Alam niyo ba kung anong sagot niya? Masaya raw siya. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo naramdaman niyang buhay ang kanyang paa. Natahimik ang lahat. Nakahanap ngang pag-asa ang anak ko, pagpapatuloy ng reyna. 1 linggong puro pagsuko ang nasa isip niya. Pero kaninang umaga sinabi niyang gusto niyang muling maglakad. Tinanong niya kung kailan ka ulit manggagamot. Nga doktor, naiintindihan niyo ba kung gaano kalaking pagbabago iyon? Naluha ang reyna. Maging si Lina ay napakagatlabi para pigilan ang pag-iyak. Pero mahal na reyna, sa medikal na pananaw. Medikal na pananaw hindi? Ba't sinukuan niyo na ang anak ko? Sinabi niyong habambuhay na siyang hindi makalalakad. Pero ang dalagang Pilipinang ito sa loob lamang ng 1 araw biniyan niya. Kami ngang pag-asa, hindi na kaimik ang nga doktor. Papatuloy ni Lina ang panggagamot. Ako na ang kakausap sa sultan, deklara ng reyna. Maraming salamat po, mahal na reyna, yumuko ng malalim si Lina. Ngunit may kondisyon. Kailangan mong isulat lahat ng detalya ng paggamot araw-araw. At kapag lumala ang kanyang kondisyon, ititigil natin agad. Opo, ipinapangako ko po. Sa ilalim ng pagbabantay ng doktor, ipinapatuloy ni Lina ang paggamot. Malaki ang pressure, ngunit hindi siya sumuko. Nang hapong iyon pumasok si Lina sa silid ng prinsesa. Nakangiti ito. Lina, manggagamot ka ulit ngayon? Opo, prinsesa. Alam mo ba ang sarap ng tulog ko kagabi? Nabawasan talaga ang sakit. Ang panginginig po ayos lang po ba? O tuwang-tuwang nga ako. Naramdaman kong buhay ang paa ko dahil sa positibong ugali ng prinsesa. Lalong lumakas ang loob ni Lina. Ngunit bago siya magsimula, pumasok si Dr. Henry. Teka, bago yan mag-eksamen muna kami. Kumuha si Dr. Henry ng isang matulis na bagay at tinusok ang talampakan ng prinsesa. May nararamdaman ka ba? Hindi ko po sigurado. Parang meron, parang wala. Halos walang pagbabago kumpara kahapon bulong ni Dr. Henry. Pero parang mas marami po akong nararamdaman agayon. Sabi ni prinsesa. Placebo effect lang, yan, mariing sabi ni Dr. Henry. Hindi po, prinsesa, sumabat si Lina. May pagbabago po talaga. Mas malakas na po ang daloy ng enerhiya ngayon. Ang nararamdaman ng kamay mo ay hindi objective evidence, malamig na sabi ni Dr. Henry. Kung gayon, paano po natin makukuha ang objective evidence? Kailangan nating ulitin ang nerve conduction test. Para makita kung may dumadaloy na talagang electrical signal. Sige po. I-test niyo po buong loob, na sagot ni Lina. Sige. Mamayang hapon ay test natin. Doon natin malalaman kung epektibo ba talaga ang ginagawa mo. Ipinagpatuloy ni
Lina ang paggamot. Sa pagkakataong, ito mas nilakasan niya ng kaunti ang pagpindot. Nang pindutin niya ang isang punto na paaray ang prinsesa. Masakit po ba hindi parang may kuryente talaga po ibig sabihin na bubuhay na po ang nerbiyos tuwang-tuwang sabi ni Lina. Ipagpatuloy mo gusto ko ang pakiramdam na to nakangiting sabi ngang prinsesa. 40 minuto ang lumipas. Sinubukan nilang igalaw ang mga daliri. Sa pagkakataong ito hindi lang hinlalaki kundi pati ang hintuturo ay gumalaw dalawa na gulat na sabi ngang prinsesa. Sinubukan niya ulit, 3 daliri ang gumalaw, nang hapong iyon isinagawa ang nerve conduction test. Lahat ng doktor ay naroon. Paglabas ng resulta kumunot ang nuni Dr. Henry. Kakaiba, bakit tanong ni Dr. Wilson? May sinyal na na-detect. Talaga lumapi si Dr. Dupont. Napakahina pero siguradong may electrical signal na dumadaloy. Kahapon wala ito hindi, makapaniwalang sabi ni Dr. Henry. Ibig sabihin bumabalik na nga ang kanyang mga nerbiyos tanong ni Dr. Schmidt. Mukhang ganun na. Sa tibial nerve, may +% conduction rate. Sa peroneal nerve, 10%. Mula sa 0% 2 araw na ang nakalipas sabi ni Dr. Wilson habang sinusuri ang datos. Nakatinginan ang mga doktor. Hindi ito may paliwanag na medisina bulong ni Dr. Smith. Naluha si Lina. Lola totoo nga po, tiningnan ni Dr. Henry si Lina. Isang komplikadong emosyon ang nasa kanyang mukha. Lina, po, ang iyong panggagamot. Mukhang, epektibo nga. Yumuko. Si Lina. Salamat po, pero hindi po ito galing sa akin. Galing po ito sa lola ko. Lumapit si Dr. Wilson. Lina, kung maari pwede mo bang ituro sa amin ang paraan ng panggagamot ng lola mo gusto naming matuto? Nag-isip si Lina. Sabi ng lola niya huwag itong basta-basta ituturo. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga doktor. Ituturo ko po ang lahat ng aking nalalaman. Ngunit may kondisyon po. Ano yon, huwag po ninyong gagamitin ito para kumitang pera. Gamitin niyo po ito para sa mga pasyenteng tunay na nangangailangan. Tumango ang mga doktor. Ipinapangako namin sabi ni Dr. Wilson. Mula ng gabing, iyon sinimulan ni Lina na turuan ang nga doktor ang lokasyon ng nga ugat ang tamang pakpindot at ang pagkakasunod-sunod. Seryosong nag-aral ang nga doktor. Lumipas ang nga araw. Araw-araw gumaganda ang kondisyon ng prinsesa. Kaya na niyang igalaw ang lahat ng daliri sa paa at unti-unti na ring gumagalaw ang kanyang bukong-bukong. Bumalik na rin ang kanyang pakiramdam. Isang araw sinabi nga, Prinsesa Lina, susubukan kong bigyan ng puwersa ang aking nga paa. Inilapak niya ang kanyang mapaa sa sahig. Nanginginig ito nung unang ngunit hindi siya sumuko. Makalipas ang ilang sandali bahagya, niyang naitulak ang sahig gamit ang kanyang talampakan na gawa ko tuwang-tuwang sabi niyang prinsesa. Pumalakpak si Lina. Maging ang nga doktor ay namangha. Isang himala sabi ni Dr. Dupont, hindi po ito himala umiling si Lina. Ito po ay bunga ngang karunungan ngang aking lola ngang pagsisikap ngang prinsesa at ng tulong ninyong lahat. Sa sandaling iyon dahan-dahang lumapit si Dr. Henry. Lina, humihingi akong tawad sa pagmamaliit ko sa'yo. Hinusgahan kita. Ayos lang po yon. Maging ako po nagduda sa sarili ko. Ngumiti si Lina. Napakagaling na taong lola mo. At ipinagpatuloy mo ng mahusay ang kanyang pamana. Naluha si Lina sa sinserong nga salita ni Dr. Henry. Salamat po. Siguradong masaya si lola sa langit. Sa ika-10 araw pumasok si Lina sa silid. Ngunit iba ang eksena. Nakaupo ang prinsesa. Sa kama may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Lina, prinsesa, mukhang napakasaya. Niyo po ngayon. Oh, may. Nangyaring kamangha-mangha kaninang umaga, ano po iyon na igalaw ko ang lahat ng 5 daliri ng pako ng sabay-sabay. Ako lang mag-isa talaga po. O panurin mo, itinaas ng prinsesa ang kumot. Na-concentrate siya.
At sa isang iglap, lahat ng 5 daliri ay gumalaw ng sabay-sabay malinaw at malakas.